mahal na mahal ko ang mga Marcos, pero sa nangyayari ngayon, sabi ko, putang ina talaga. Sabi ko, sa Ilocano ka sabi, agbabawi ako pirme. Yung talagang nagre-regret ako ng napakalaki kasi God, iniyakan ko nung nanalo si Marcos. Ang dami naming supporters dito sa Norway po, dito sa Trondheim. Talagang ang init ng pagtanggap namin yung mga hindi ayaw sa Marcos na pasabi namin. Talagang nagpipiesta po kami dito, nagpupunta po kami sa city, may mga flag kami kahit baliw na yung tingin ng mga Norwegian sa amin. Sige, wagay-way lang kami, parang nakikita nila, oh, ang saya mukhang maganda yung mangyayari sa election sa Pilipinas. Ganyan kasi nung panahon po ni Duterte, ang pangit ng news dito sa kanya. Galit na galit ako. Pinapatay ko yung TV dito kapag naririnig ko yung mga news tungkol kay Duterte. Lalo na nung nandito si Reza, si Maria Reza, ay galit na galit po kami. Nag-aaway-away po kami dito sa mga comment section sa grupo namin. Sabi ko, nung panahon ni Duterte na maganda ang ginagawa, ang pangit ng pinapakita ng media. Pero ngayon na si Marcos na pangit ang ginagawa, wala po kaming naririnig. As in, wala. Sabi ko, tapos ngayon, gagawin nila yung ginawa nila kay Corona noon kay Sara. Parang, sa Ilocano yung talagang awanay, napudpudin, panagtalik ko, yung tiwala, wala na. Tapos na, mapuputol na lahat tungkol sa Marcos para sa akin pagka ganun ang nangyari. Kasi yung awang-awa ko kay Justice Corona noon, talagang pinagtatanggol ko siya, yun yung pangalawang nangyayari ngayon kay Marcos nung pinagtatanggol ko siya. Wala na, babaliktad yun, as in. Alam niyo po, isa pa pong gusto kong idagdag, nung vice-presidente po, tumakbo po siyang vice-presidente, hindi po muna ako nagpa-citizen dito dahil gusto ko po talaga silang iboto ni Miriam. Yun po talaga yung ginawa ko. Sabi ko, mahal na mahal ko mga Marcos. Ito na lang yung huling boto ko sa bilang Pilipino ako. Iaalay ko sa kanya sa anak. Yung pala mali. Ang sakit-sakit. Sabi ko, walang kwentang paghihintay ng citizenship yan para lang maboto siya. Tapos ganyan ang gagawin niya sa Pilipinas. Parang 360 degrees ang ginawa niya sa huling pagkakataon na i-save niya na yung pangalan nila. Sinira niya pa. Kaya yun talagang nananahimik din ako silent listener niyo po ako kahit sa group page po natin na hindi mo pera. Silent lang po ako doon kasi talagang isa ako sa nawawalan ako ng tawag dito, ng saya na magsalita tungkol sa Marcos kasi wala sinira niya lahat nawala yung kakaunting pag-asa na ang Marcos aakyat ulit, pagagandahin ulit yung Pilipinas. Tapos gaganyanin nila si VP Sara. Ito pa pong isang dahilan kung bakit ako medyo nasasaktan ngayon na isa pa. Yung si Duterte po, hindi po ako naniwala sa kanya. Nung isa po ako sa nakikipag-away, ano naman makakuha natin sa Duterte na yan, ganyan-ganyan. Yung pala siya yung magpapaganda ng Pilipinas. Kaya nung nanalo na po siyang presidente, todo suporta po ako dito. Yung lahat, yung alam mo yun, kinakalat ko tungkol sa kanya, ganyan. Yung parang, yung pangit na, hindi ko pinaniniwalaan na magandang gagawin. Yun yung may magandang ginawa. Yung alam ko na itutuloy niya yung magandang ginawa, sinira niya lahat. Yun lang po yung gusto kong sabihin. Kaya sana lang po sa mga taong nakikinig, naku po, wag nating payagan na gawin nila yung ginawa kay Sara, yung ginawa nila kay CJ Corona, parang awa na po natin. Lumabas po tayo kung kailangan nating magsalita. Sige po, maging maisog tayong lahat para lang i-save ang bansa. Correct. Yun lang po yung gusto ko iparating, ma'am. If we can show to all these politicians that the 32 million people are solid, diba? Mag-iisip yung mga yan kung gusto nilang manalo sa susunod na eleksyon. Diba? That's how we retake our power. We show to them that we support and we rally behind Inday Sara Duterte. Diba? Yun po, naniniwala po ako dyan, Miss Joey, na mangyayari yan. Dahil ang dami katulad ko na nananahimik sa gilid, pero pag gawin nila talagang tungkol yung ginawa nila kay Corona, yan na yun, mag-aapoy yan. That's the breaking point. Naniniwala ako doon. Malakas na dahilan yon para mag-apoy ang bansa sa galit ng tao. Yun lang po. Maraming salamat. Sige po, bababa na po ako. Well, pag-usapan natin yung kasi may press release sa ABS-CBN. Ay, mag-start na nga tayo. May press release sa ABS-CBN. Sobrang nakakaloka. So, ang sabi ng ABS-CBN, sabi yun? Ayan. Ito. May post kasi ABS-CBN today. Sabi, giit ng gobyerno, ligtas umanong kainin ang palumanang stock ng bigas. Tingnan ang comment section para sa link ng buong detalye. Tapos sa info card nila nakalagay doon, bigas na palumana pero maganda pa. Ibebenta ng gobyerno ng 29 per kilo. So syempre parang ito namang gobyernong to sa kadesperaduhan nila na ma-achieve yung 20 pesos na bigas. Diyos ko. Pati palumang bigas na ibebenta, iha-highlight pa at ibabalita pa. For the sake lang na for the sake lang na ma-achieve yung 20 pesos na bigas. Hindi ko alam, parang walang nag-iisip dito sa na to.
Parang walang nag-iisip dito sa gobyerno na to, no? Etong picture na to ng TV Patrol ha. Etong picture na to ng TV Patrol. Kapag ka ano mo siya, i-enlarge mo siya. Diyos me, ayan oh. Yung mga grains, Diyos ko. Bukbukin na. Yung masyado ng masyado ng multicolored yung, kasi kung okay pa yung bigas na yan, di ba yung kulay niya mas, mas uniform. Mas uniform yung kulay niya. Pero ito, while naka-plastic siya na mukhang plastic labo yung gamit eh. Ayan, plastic labo yung gamit. So ito, kung makikita ninyo, technicolor na yung bigas, so tang ina. Diba? Grabe. Now, ang nakakagigil kasi dito, yung pinagmamalaki pa nila na, oy, safe naman kainin to. Ayan, meron tayong 29 pesos per kilo na bigas. Ibebenta to ng gobyerno. Ayan. So, ayan, yung pangarap na magkaroon ng 20 pesos per kilo natupad na. Ayan. Parang ganun yung gusto nilang sabihin dyan eh. Sobrang nakakagalit kasi parang unang-una, i-risk nyo yung buhay ng mga tao para lang dito sa katsipanggahan na to. Diba? I-risk nyo yung buhay ng mga tao tapos sasabihin para lang dun sa, para dun sa achievement ninyo kuno na nakapagbenta kayo ng murang bigas. Ngayon, hindi kasi namamalengke itong mga gagong to, hindi kasi sila namamalengke, hindi nila alam. Pag namalengke ka kasi, may iba't ibang quality ng bigas, 'di ba? Tapos merong bigas na yung pang-aso. Alam niyo 'yun? Sa mga palengke merong ganyan eh. Kasi yung ibang mga yung mga ibang pet owners, ayaw nilang magpakain ng purong dog food sa mga alaga nila or minsan naman syempre, nagluluto sila ng kanin para sa kanila, isasahog pa nila yung aso para dun sa kanin nila. Yung kanin nila, mas maganda yung quality. So ngayon, para hindi na masahog yung aso doon sa better quality na bigas, yung ibang family, bumibili sila ng mas lumang quality ng bigas. Tapos yung pagkain na yun yung isasaing nila para sa aso. Ginagawa namin yan eh. Yung pong ganitong klaseng technicolor na bigas, technicolor na ambutil. Pang-aso po yan. 'Di ba? Pang-aso po yan. Ma'am Emily de la Peña, maraming salamat po sa pa-super sticker. At si James L777. Good morning, Ma'am Joey from SoCal. Pang-coffee, pasalamat sa palagi mong overtime. Maraming salamat. Ayan. So, sobrang technicolor talaga ng bigas. Hindi talaga siya okay. Now, i-risk mo yung mga tao nakakain ng ganyang bigas. Sige, sabihin na natin hindi mamamatay. Pero hindi po ganitong buhay yung ina-expect namin na i-sponsor ng administrasyon. Tang-ina ninyo. Bigyan nyo naman ng dignidad yung mga tao. Diyos ko. That's the surface problem. That's the surface problem. Another problem is, sinabi nila, palumang bigas. Bakit ang bigas maluluma? Eh di ibig sabihin, hinord ito. Diba? Nung time na sobrang mahal ng bigas, nagsi-60 pesos ang bigas, mga putang ina ninyo, nakatago ang bigas at ngayon paluma na siya, saka nyo ilalabas at ibibenta sa tao. Diba? Alam mo, sobrang nakakagalit to ha. This year, January, February, March, the price increase was record-breaking for 3 consecutive months. Ang rice inflation was at the highest ever. Pagkatapos bigla kang may ganito na, may palumang bigas. Diba? So tinawag pa nila tong program na to na Bigas 29 program. May pangalan pa siya, guys. Ayan. Pero yung bigas ay paluma. Paluma na. So kung anong serbisyo lang yung kayang ibigay ng ng gobyerno para sa mga Pilipino. Diba?
Sabi ni John Enanor, baka ito yung hinuhoard ng mga hoarders? Well, it's very clear. Bakit luluma ang bigas? Eh, di ibig sabihin na stock siya. Eh, hindi naman kailangan maging maluma niyan eh. Diba? Hindi naman kailangan lumuma yung bigas na yan eh. Hi, Ma'am Irene Clemente. Thank you po sa super sticker. Ayun. Hindi naman kailangan maluma yung bigas na yan. Diba? Sabi ni Channel 167, sila muna kumain yan. Totoo. Actually, sabi nga ni Rain ni the Free Thinker. Sabi niya, maniniwala siya na na talagang noble ang purpose niyang bigas 29 na yan. Kung sila mismo kakain ng bigas na Technicolor, ang butil. Diba? Alam niyo sa may nakita ko sa Facebook country somewhere in Europe. Alam mo ginawa nila, yung mayor ng isang town, in order to make sure na nagfa-function yung mga PWD na mga na mga works, mga civil works for PWD, yung mga ramp, yung mga hagdan para sa mga PWD, ganyan. Ang pinagawa ng mayor, o sige, yung kayong mga contractor, kayong mga gumawa nitong mga civil works na to, umupo kayo sa wheelchair, pagkatapos i-navigate nyo yung mga pinagtatayo ninyo kung komportable ba ang PWD. Dapat may ganun din dito eh. Diba? Dapat may ganun din dito. Now, this actually makes me remember yung malalang bardagulan ko noong panahon ng pandemya with the pinks. Sabi ni Ting Ting Ting, Ma'am Joey, kung ako purchaser niya, ibabagsak yun sa quality. Diyos ko, nearly expired at ang taas ng micro niyan. Mas kitaong grasa, tatanggi dyan. Oo nga. Alam mo, tingin mo palang Ting Ting, doon sa tingin mo palang doon sa bigas, alam mo may ipis eh. Alam mo, ang dami ng itlog ng insektong kasama. Ganon. Ganito kayo mahalin itong presidente na to. At hindi ko maintindihan, if these things are being pointed out, at sasabihin ng mga supporters ni Bongbong, sinisiraan nyo lang, wala ka namang ginawa kundi manira, ganyan. Actually, wala silang ginawa sa sarili nila kundi sirain ang sarili nila. Kami, kino-call out ko lang yung mga mali nila. I am not the one who's selling bulok na bigas. Diba? Di ba ako nagbebenta ng bulok na bigas? Nagbebenta ng bulok na bigas si BBM. Sabi ni Yosa Sawitan, they don't care with poor Filipino taking advantage. They don't take care with poor. Filipino taking advantage to poor, mga animal. True. So yung mga tumatanggap ng bayad dyan para mang troll, yung mga, eto po ang level ng pagmamahal ni Bongbong Marcos sa Pilipino. Yan ang level ng pagmamahal niya sa atin. Bulok na bigas. Pinakalanan pa yung program Bigas 29. Ang putang ina. May pangalan pa yung program. The program is called Bigas 29. The fuck? Grabe. Okay. And I remember, kukwento ko lang sa inyo ng mabilis. I just remember yung nung panahon nung panahon ng pandemya, kasi di ba nauso yung ayuda noon. Nagpapamigay ng mga pagkain. Kasi you don't want people to go out of their homes. So, kaya talagang badly needed yung mga ayuda. At syempre, ibang mga tao, di naman lahat yan makakapag-grocery, di naman lahat yan makakalabas. At kahit makalabas sila at makapag-grocery sila, wala naman silang pambili. Di ba? Naalala nyo yung bigas ni Mama Lenny na nasa sachet? Naalala nyo yun? Sabi ni Jeric, pero sabi ni Joey dati, maghintay lang daw ng 20 pesos. Todo protect pa siya dati kay BBM. Sabi ko, sabi ko ba maghintay? I am not saying na maghintay tayo by protecting him, no? Diyos me, I gave BBM time, but that is just prudent. Hindi ko kayo pinaghihintay para protektahan si BBM, Jeric Onabia. Diyos ko po naman. Jeric Onabi mo, hindi ka nakasabay sa usapan. Taga-kanan PH ka, no? Jeric Onabia. Naghintay na nga tayo. Ngayon, is it possible to achieve 20 pesos na bigas?
Actually, hindi nga eh. Kasi hindi naman ako naniwala dyan sa 20 pesos na bigas ever eh. Ito ang storya ng 20 pesos na bigas. Ang storya ng 20 pesos na bigas, he was interviewed. Parang ambush interview. Tapos sinabi niya na, well, kasi ano, no, base sa pag-uusap, sabi gano'n ni BBM, base sa pag-uusap ko sa iba't ibang mga negosyante at sa mga farmers, ganyan-ganyan, it is possible that we can lower down the prices of bigas, sabi niya gano'n, by 20 to 35 pesos per kilo. Yun yung sabi ni BBM. And then, nung nanalo siya, tinag na yung promise na yon, tinag na yung statement niya na yon as promise. In-interview siya kay Katunying. Tapos nasabi niya kay Katunying, no, this is just, it wasn't really a promise. Kasi ang talagang pangako ni BBM was food security, 'di ba? To ensure na merong supply tayo dito within the Philippines, makapag-produce tayo ng mga pagkain na hindi na natin kailangan mag-import, ganyan. Food security talaga yung pinapromise niya. So ngayon, ang explanation ni BBM was, Jeric, ang explanation ni BBM noong time na sabi niya, no, it wasn't really a promise. That was the long-term goal. Pero, kumbaga, aspirational yon, hindi raw yon pangako. Okay? Yun yung sinasabi ni BBM noon. In fact, Jeric Onabia, kung nakikinig ka ng live ko noon, sa TikTok pa to eh, kung nakikinig ka ng mga live ko noon, hindi ako naghahanap ng 20 pesos na bigas eh. Hindi ako naghanap ng 20 pesos na bigas because, I know that food security may cost something. Diba? May cost a lot, higher than expected. But, for me, it is a better trade-off na food secure tayo, kahit sabihin natin na medyo mahal ng onte, pero that will guarantee that we have steady supply locally. Kung kumikita yung farmer, tapos stable ang supply natin locally, wala rin na, sa akin okay na yun eh, kahit hindi nga mag-20 pesos yung bigas dyan eh. That has been my stand, Jeric Onabia, kung hindi mo alam. Kasi it looks like, hindi ka naman nakakasabay sa kwentuhan. Okay. Anong nangyari? Okay, anong nangyari? Ang nangyari, nung presidente na si BBM, si PCO, post siya ng post at sabi siya na ang 20 pesos na bigas ay campaign promise. Okay? Si PCO, si Presidential Communications Office, ilang beses siyang nag-ulit-ulit at ang Department of Agriculture din, na headed by Bongbong Marcos that time, ay ilang beses na inown yung 20 pesos na bigas bilang campaign promise. Kasi ako, hindi yun ang intindi ko sa sinabi niya nung eleksyon. Ang intindi ko sa sinasabi niya is to strengthen agriculture. Ngayon, sinabi niya, posible daw, ganyan-ganyan. Hindi naman siya nagbigay ng timeline at that point. Diba? Kasi ang mas malaking pangako doon is really the pathway towards food security. Diba? And I think that's a bigger problem. If Bongbong Marcos would be able to lay down the foundation for a food secured nation, diba? Okay sa akin yun. O ngayon, dahil nga tatanga-tanga si Bongbong at tatanga-tanga mga presidential communications officials na employed under him, they owned it. Okay? And so, at that point, kinall out ko nga ng Presidential Communications Office. Hindi naman yun yung sinabi ni Bongbong eh. Kaso, yan ang sinabi ninyo, di hanapin na namin sa inyo yan. Inown yun eh. Sinabi nyo na promise yun eh. Diba? Kasi hindi ko maintindihan, bakit ka doon ka magpo-focus sa 20 pesos na bigas? Bakit ang hindi mo puntahan is yung food security na mas malaking problema at mas malaking pangako? Bakit hindi yun ang pinuntahan ni Bongbong? At bakit hindi yun ang pinuntahan ng Presidential Communications Office? Kasi sa katerba nga silang bobo dun. Diba? Alam mo na, Jeric Onabia, malamang ikaw yung nasisigawan ko parati sa TikTok eh. Diba? Link nung news. Ito yung link nung news sa ABS-CBN. Ayan. Okay na, Jeric Onabia. Sabi ni Rosang Maisug, hi Joey, sana makakita ko sa live niyo one day. Gusto ko rin mag-share ng hinaing at opinion ko sa admin ni Kuting. Sabi ni Rosang Maisug. Ay sige po, mag-schedule po tayo niyan ulit. Yung tipong walang pasok kinabukasan para kahit abutin tayo ng matagal, ma-entertain natin yung mga gustong pumasok. Ayan. Sabi ni Tessie Wanda, grabe naman, dapat ibigay agad, hindi yung palumana. Yun nga yung problema dito na parang, them not giving the bigas right away. Remember, kung napanood niyo yung mga previous live namin ni Sas, tiningnan namin yung historical price ng bigas eh. At kung gaano katagal yung storage ng bigas. Bigas can actually be stored up to 2 years. Parang pagka maganda yung storage and everything, it can be stored up to 2 years.
So, ibig sabihin, itong palumang bigas na to, at the minimum siguro, isang taon na yan na nasa warehouse. Eh, hindi ba dapat first in, first out kayo? Somebody is hoarding. Bakit naipit yan sa mga warehouse? Ba't hindi nyo inilabas? Nung panahon na sunod-sunod ang inflation, record-breaking inflation ng presyo ng bigas, mga putang ina nyo, ba't di nyo nilabas yan? Diba? January, February, March, record-breaking ang rice inflation. Rice inflation. Ayan o. If you're going to check, rice inflation ng 2024, record-breaking talaga yan, guys. Nung March 24.4. Ayan o. Fresh 15-year high, 24.4. Nung previous month, nung February, it was 23.7. Nung January, 22.6. So, January, 22.6. February, 23.7. 24.4 ng March. Sunod-sunod po yan, 3 buwan. Pagka mahal-mahal na itinaas ng presyo ng bigas. Sabi ni Chimmy, pamigay na lang kasi ibenta ng 29. Ayan nga eh. Sabi ni LDC, if they want good optics, mag-boodle fight sila headed by BBM, Tambi, and FL, tapos ito kanin nila. True! Dapat si Jared pakainin yun. Dapat yung mga bobong ensaymada, mga ensayvovo vloggers, mag-boodle fight sila, tapos kainin nila yan. Diba? Kainin nila yung mga itlog ng insekto dyan. Diba? Mga tae ng butike na kasama niyang bigas na yan. Diba? Ayun. Well, anyway, edi ito na nga. Sorry, hindi ko matuloy-tuloy yung kwento ko kanina dun sa ano. Hindi ko matuloy yung kwento dun sa yung sa panahon ng ng pandemya. 'Di ba si Mama Lenny nung kalakasan ng pandemic, sagsagan ng pandemic. Nagpamigay siya ng sachet. Yung parang lugaw kit. Tapos 100 grams na bigas, isang pirasong bawang. Pagkatapos, may patis na kasama. May patis na kasama. Kasi yun yung pinapamigay nila. Yun yung pinapamigay nila. Naging sobrang malaking debate siya. Kasi parang, ano ba naman to? Parang, ang tawag dito? Wala kayong respeto doon sa makaka-receive niyan. Ganyan. Bakit sachet? Ganyan. Ina-question yung mga kakamping doon. Bakit naman sachet? Ano ba naman yan? Paano mo mabubusog yung mga tao niyan? Ganyan. Okay. Ang sagot ng mga kakamping, kaya nagkagulo, dahil nga matapobre sila. Ang naging sagot ng mga kakamping is, ano ba naman yan? Nagpapamigay na nga eh. Kami na nga yung nagpapamigay pagkatapos kami pa yung masama. Ganon. Yun yung pagkakasabi ng mga yun yung parang naging rebat ng mga kakamping. Yun yung naging rebat ng mga kakamping. Na parang, utang na loob nyo yan eh. Utang na loob nyo na nga yan. Dahil buti nga binibigyan pa eh. Buti nga galing to sa mga private people. Ano ba yan? Buti nga nagpapamigay pa. Ganyan. At saka yung mga makakatanggap nito, yung mga gutom na gutom. Di ba yung mga gano'n pa silang sagot? Kaya talaga nakakapanting ng tenge. I remember, because of that topic, meron talagang mga umakyat sa live ko noon, na galit na galit. Yung isa rin sa mga matagal naming mga katropa sa TikTok. Teacher siya. Tapos umakyat siya kasi galit na galit siya. Sabi niya, ako mahirap ako, pero hindi ako tanga. Ang nakakabwisit kasi sa mga kakamping noon, at ngayon, sa Bongbong administration, you treat poor people as stupid. Okay? Ang mga taong mahirap, mahirap lang. Okay? It doesn't mean bobo sila. It doesn't mean kailangan mo silang busabusin. Okay? There must be integrity in giving.
Okay? Dignity in giving. 'Di ba? Kailangan yung pagbibigyan mo, yung makaka-receive ng tulong mo, kung talagang genuine ang tulong mo, yung makakatanggap niyan dapat intact pa rin yung kanyang pagkatao. Hindi yung parang pag nagbigay ka, okay lang yun kasi kailangan naman niya yan, i-choosy pa ba siya? Hindi po gano'n ang pagtulong. May ano rin 'no, gusto ko ring ikwento 'to kasi talagang naging very special 'tong ano na 'to, 'tong kwento na 'to para sa'kin. Yung isa rin sa mga naging kaibigan namin sa TikTok, nakabardagulan namin. Ang TikTok name niya din ay si Mandarambong, ayan. Kasi talagang anti-Marcos siya nung time na yon. Sabi ni Manda, sabi niya, "Alam mo ate," sabi niya, "tama ka." Kasi siya daw, nung bata siya, yung kanilang community, yung school daw niya kasi, ang katapat ay private school. Sabi niya gano'n. Yung school niya, ang katapat private school. So ngayon, parang every Christmas daw, pag may Christmas party, yung private school, ang ginagawa daw nila, nagbibigay sila ng gift doon sa mga nandun sa public school. So parang ka-exchange gift nila yung ano, ka-exchange gift nila yung mga bata sa public school, ganon. Or hindi naman ka-exchange gift, sila lang yung nagbibigay, yung mga taga-private school lang yung nagbibigay doon sa mga public school students. Ngayon siya, bilang public school student, nakatanggap siya ng regalo. Kaso sabi niya, alam mo te, yung na-receive ko na regalo, ano ang tawag dito, siyempre parang na-excite ako kasi siyempre, ay magkakaroon ako ng regalo, yung finally yung regalo na maganda, regalo na ano, ganyan-ganyan. So sabi niya, hindi raw niya ma-explain yung feelings niya nung mga time na yon. Kasi ang na-receive niya na regalo, yung sobrang worn out, super worn out, at saka talaga yung sobrang, ano, yung wasak-wasak na talaga, ganyan, wala nang gulong, na truck. Yung talagang, ano, yung hindi na talaga siya okay. Sabi niya gano'n. Sabi niya, "Well, ano naman ang tawag dito, siyempre parang nung binigay, siyempre gusto kong maging appreciative, nag-thank you ako, nag-ano ako, ganyan-ganyan." Pero nung na-receive ko siya, kasi parang hindi man lang nag-effort na ayusin yung toy, alam mo yung kaskasin yung mga dumi ng mga Crayola, yung mga gano'n. Yung binigay sa kanya, talagang sobrang ano, sobrang pinaglumaan na talaga. Yung parang ano, yung parang, mas mabuti pang nilagay na lang sa trash can, gano'n. Tapos sabi niya, "Alam mo ate, nung time na yon, hindi ko ma-express yung feelings ko kasi bata pa ako no'n, eh," sabi niyang gano'n. "Hindi ko ma-express yung feelings ko kasi, ah, ano parang 'pag sinabi ko kasi, 'ano ba naman 'yun, ba't naman ganito yung regalo?" Parang feeling niya, ikaw na nga yung binigyan pagkatapos ano, magrereklamo ka pa. Parang alam niya na gano'n yung maririnig niya from everyone, gano'n. Pero naisip niya, sabi niya gano'n, pero alam mo 'te, nung na-receive ko yung mga gano'ng regalo sa amin, ang pinangako ko talaga sa sarili ko, 'pag ako nagkaroon ng kapasidad magbigay sa ibang tao, hindi ako magbibigay ng ganito. Gano'n. So, sumama talaga yung loob niya, pero alam mo yun, sabi niya kaya sabi niya, "Kaya alam mo 'te, nung narinig ko yung explanation mo tungkol diyan sa dignity in giving, parang naintindihan ko na yung nararamdaman ko no'n." Sabi niya gano'n na, valid naman pala yung nararamdaman ko na parang nakakasama naman pala talaga ng loob yung gano'n, ayun. So, gano'n yung ginagawa ngayon nila Bongbong Marcos. Yung ginagawa rin nung kakamping noon nung panahon ng pandemya na parang, buti kami nagbibigay sa inyo, na 100 grams ng bigas. At saka patis na ilang patak at saka isang pirasong bawang. 'Di ba? Sabi ni Ate Che, "Ang bastos naman ng nagbigay ng toy." Ayun nga, Ate Che, 'di ba? Nakakaano talaga, tapos siyempre bata pa siya, ganyan-ganyan. Sama talaga ng loob. Sabi niya, "Alam mo ate, tagal kong dinala yun." Sabi niya, ang tagal-tagal kong dinala nun." Tapos ano, tawag dito, kasi siyempre alam mo yung roller coaster of emotion, bata ka, excited kang magka-toy na alam mong hindi mabibili ng parents mo kahit kailan, ganyan-ganyan. Tapos nung natanggap ko, yun yung talagang sobrang pangit daw na truck. Sobrang pangit daw na truck na ano, gano'n. So yun, so naano siya, ah, sabi ni Rotzen, "Joey Cruz, aren't you fooling your follower viewers just to earn something for your own benefit?" Sabi ni Rotzen. Tanga, hindi lang ako nagbe-benefit dito, bobo. Everybody's benefiting. Otherwise, hindi man ako fa-follow ng mga tao kung di sila nagbe-benefit sa akin. Ikaw, Rotzen, aren't you benefiting? Aren't you the only one benefiting diyan sa mga pangtotroll mo? Ito ang link, Rotzen. Akyat ka. Akyat, Rotzen. Ayan, oh. Akyat. Bilis, andyan ang link. You know, if I'm the only one benefiting here, I will not be followed by these people. Okay? Maraming nagbe-benefit sa live ko. Maraming nagkakaroon na challenge yung views nila.
may napupulot sila, na-entertain sila. Why are you questioning the monetary value of my life? As if I am the only one who benefits from this, idiot. Ngayon, ikaw, Rosen, who benefits in you trolling this live? Ikaw lang. Diba? Ano nagbe-benefit dyan? Putang ina. Bayad ka eh. Bayad sa ilang mapupunta eh. Diba? O bilis, wag masyadong matapang. Kailangan akyat ha. Wag masyadong matapang akyat. Okay? Ayan. Okay na, Rosen? Grabe ma... Si Vice Ganda nga, naging milyonaryo eh. Diyos ko po, anong ginawa niya sa kabataan? Ginawa niyang kagaya mo. Ginawa niyang kagaya mo na senseless. Diba? Inggit lang yung mga regular trolls. True. Diyos me. Dami-dami, sobrang sikat eh, na, you know, o kagaya ni Rendon. Sige nga, Diyos ko. I am not questioning the value of your life. Sino nagsabi niyo ng kino-question mong value ng life kung tanga ka, Rosen? Sino nagsasabi yung value ng life ko ang kino-question mo? So what's wrong for... Ay, tangina bobo. Ewan ko sa'yo. Masyadong trying hard ang puta. O, ban ka na. Pag makikipag-barda, gagalingan naman. English ka, sasama rin naman ng English mo eh. Wag na. Okay? Ban na, puta. Foul yung i-compare kay Rodsen, hindi naman kami ganyan kalo. Incoherent ang puta. Di ba? Rotten Coffee. Incoherent. Diba? Diyos me. Masyadong epal. Ano makikipag, alam mo yung pa-savage, pa-konyo. Just make your point. Alam mo sa totoo lang, sobrang hindi ako judgmental. As long as coherent yung ideas mo, as long as may point ka, I can talk to you. Pero wag pretentious, di ba? Wag pretentious. Mas magaling pa yung mga, mga vendor sa kalsada mag-argue dito kay Rodsen eh. Ba yan? Ayun. Well, anyway, yun nga, no? So, dignity in giving. And I'll never get tired of reiterating that. Na, mo yun, na kung magbibigay ka, siguraduhin mo naman na yung pagbibigyan mo. Hindi mo binibigyan. Di ba, ganyan din yung dati, nung hindi pa marunong mag-donate yung mga Pilipino pagka sa mga nabagyuhan. Kailangan ng mga damit dahil inanod nga yung mga damit ng mga biktima ng bagyo. Tapos ipadadala yung trahe di boda nila. Hindi kayo, yung mga gown, di ba? Ganun, parang, guys naman, dignity in giving. Ano ba? Ibigay nyo yung mga bagay na sa tingin ninyo makakatulong sa inyo kapag kayo yung nandun sa sitwasyon na yun. 'Di ba? Kesa naman yung bibigyan nyo sila ng mga bagay na hindi naman, 'di ba? Hindi naman nila magagamit. Just so masabi lang na nagbigay ka. 'Di ba? And that was a huge red flag for me doon sa mga kay Mama Lenny noon, no, kay Lenny Robredo noon at saka doon sa mga supporters ni Lenny Robredo. I'm not so sure if Mama Lenny was aware of that campaign parang parang giveaway. Noong time na yun, hindi pa naman election noon, OVP pa lang siya yata noon eh. Vice President pa lang siya noon na wala pang election, wala pang ano. So, normal times pa, hindi pa election period, ganun. So, hindi ko alam kung alam niya yun, pero red flag talaga yun, kasi syempre parang, uy ma, call out mo naman yung mga, sumusuporta sa'yo, diba, na huwag kang mahayaan na magiging ganyan yung kembot nila. Ang explanation ko nga noon, kung yung mga kakamping nagpamigay ng ganon, yung hindi na sana sila nagmalaki, na parang, we understand that it is small, na hindi naman kasi nito intention na maging source of main food nila. Gusto lang namin i-promote ito na, kumbaga, parang emergency pack nila, ganyan. Hindi naman to yung magiging source of nutrition nila all the time, but it is a good to have. Yung mga tipong ganon. Kasi ang problema, nagmayabang pa sila, pero syempre pag ikaw gutom na gutom ka, mamimili ka pa ba? Ganun yung mga sagot ng mga kakamping. Ayun. Ayun lang. Sabi ni Marlon Abuyan, good day po. I recommend VP Duterte for going in another direction and detaching herself from this government's cabinet. BBM should rethink on how he can recover from this. Have a wonderful day po. Nagsalita na ba si BBM tungkol sa resignation ni Inday? Parang wala pa, no? Oh.
Ate Joey, bakit alam mo na vendor ako sa kalsada? 11,000 lang po ang gross income ko per day. At ang isa kong anak ay napatapos ko sa dentistry sa sentro po. Panis. Panis. Panis tayong lahat. Ayun. Sobrang matapobre ngayon ang gobyerno. Example, ayuda instead of employment. Yun nga eh, di ba? Diba? Ay, congratulations kay Sir Vincent Sese ha. Napakahusay niyo po. Grabe. Saludo. Ayun. Ayun. And then, okay no, so punta naman tayo dun sa usapan na tungkol dun sa, tungkol dun sa kwentuhan tungkol sa impeachment ni Inday Sara. Okay, sa totoo lang, huwag kayong ma-surprise. Huwag kayong ma-surprise. Kasi may impeachment talk na even before eh. Ang kwento sa kaparangan was that, ang impeachment niya talaga was nung kasagsagan nung sa confidential fund. Tapos gusto nilang gawin na yun ang reason. And I think hanggang ngayon, yun pa rin naman ang gagawing reason para i-impeach si Inday. Ngayon, hindi nyo to dapat ikabigla. Okay? Hindi nyo dapat ito ikabigla. Kasi nga, nung kakampi pa nga si Inday, katakot-takot na pang iipit ang ginawa kay Inday. Diba? Ngayon pa na hindi na siya kakampi. Diba? Kailangan maganda na kayo at kailangan handa tayong lahat sa mga banat na gagawin nila kay Inday. Kasi definitely, they're going to work their asses off para i-impeach si Inday. Okay. Ngayon, may mga nagsasabi, wala namang ground, wala namang eme, ganyan. Well, sa totoo lang, sa impeachment, hindi mo kailangan ng dyan. Yung kumbaga, may ground na sinasabi sa Constitution, na parang grave violation of the Constitution, betrayal of public trust, etc., etc. But at the end of the day, guys, it is vote that's gonna matter. Okay? Remember, Corona was impeached. At ang sabi doon ng Senate, in-impeach siya because of grave violation of the Constitution yata, I think, or betrayal of public trust, as either, di ba? They found that the ground for impeachment was present. And ano yun? Yung hindi na-declare sino nga to, yung na-impeach na impeach na Supreme Court Justice? Ano ba yan? Nagbe-brain fart na ako. Ni Justice Corona. Ayan, sorry. Ayun. Ayun, Miss Joy, kung hindi kami nakikinabang sa live mo, hindi kami magpapakapuyat. Ayun. Yun nga eh. So anyway, yung kay Justice Corona, ang naging, the Senate, sitting as impeachment court, found na may basis ang impeachment sa kanya under the Constitution at yung ginamit nila na basis doon ay yung hindi niya na-declare ang kanyang salin accurately. Okay? Now, nung mga panahon na yon, nagsampa rin ng kaso sila laban kay Justice Corona sa Sandigan Bayan, sa Ombudsman Sandigan Bayan, which was later on dismissed. Ang sabi, yung kanyang pag hindi pag-declare ng asset sa kanyang salin, administrative lang yan, lapses lang yan. There is nothing criminal in it. So, ang lang dyan, at the most, siguro, ipipinalize mo lang kasi hindi na ilagay lahat ng mga detalye, ganyan-ganyan. If may valid reason naman kung bakit hindi na ilagay, ganyan-ganyan. Diba? O so ngayon, with that example, I think you understand, guys, that when an impeachment happens in the Senate sitting as an impeachment court, all you need to do is not to have the right number. Yun lang yun. Okay? Yun lang yun. So ngayon, ano ba yung nun? Ano yung mga cons nun? Well, kapag in-impeach nila si Inday, well, talaga, tangina. There's going to be a political cost of that. You know, people right now, na galit sa Kongreso dahil hindi kayo nagli-liquidate ng inyong mga resibo. Galit na galit ang tao sa Marcos administration because yung mga policies ninyo napaka-detached sa reality. Diba? Yung mga, maraming salamat na dami palang nag-comment dito ng Corona. Ayan. So, it is gonna have some cost. So ngayon, kung gagawin nila yun kay Inday Sara, tingnan natin what's gonna happen. Kasi,
people do not really like seeing a betrayal of this magnitude. Diba? And if you're going to do something like that, magiging klaro sa lahat ng Pilipino sa buong Pilipinas kung gaano kayo kamangga, kung gaano kayo kamanggagamit. Diba? Ginamit-gamit nyo si Inday Sara para makaluklok kayo sa mga posisyon yung mga putang ina nyo, at pagkatapos nung nakuha nyo yung gusto ninyo, i-impeach nyo siya. Diba? Ayaw na ayaw ninyo na yung kanyang ginastos ko no sa confidential fund, pero wala kayong kinestyon na confidential fund ni Bongbong Marcos. Diba? Wala kayong pake doon sa paggastos ng sangkaterbang pera para sa ayuda, na kung saan ginagamit nyo lang ang pirma ng mga mamamayang Pilipino para sa liquidation ninyo, para ma-download nyo yung pera at mailagay sa mga bulsa ninyo. Ipe-press release ninyo at 10,000 ang ayuda, ang marireceive ng tao, 1.5. Diba? Now, if you're going to impeach Inday Sara because of 125 million, ay, be our guest. Be our guest. Diba? So, tingnan natin kung anong nila. You know, kaya nga sabi ko, we really need to get ready. Kasi I'm pretty sure, no, since Inday is not, is not in the cabinet anymore, na to, talagang full-on pambuburaot na sila kay Inday Sara. Diba? And I think ngayon, marami ring mga, importante na lakasan natin ang boses natin ngayon. Guys, importante na lakasan natin ang mga boses natin ngayon. Bakit? Kasi yung mga politicians, lalo na yung mga kongresista at mga senador, na kumakampi kay Bongbong Marcos, okay? Takot rin niyang hindi manalo sa susunod na eleksyon. Pag nakita ng mga kongresista na napakalakas ng puwersa ng tao at napakalakas ng suporta kay Inday Sara, magdadalawang isip yung mga yan. Diba? So, now is the time to really speak up. Show your support to Inday Sara and to the politics that she represents. Kailangan ngayon na kayo magsipaglabasan at magsipagsalitaan at maggawa ng kahit anong way ninyo para mag-ano. Kanina nasa leadership forum ako, no? Mga community leaders yung participants doon sa Rizal. Alam mo talagang Gina yung mga tao at tuwang-tuwa sila na si Inday Sara ay wala na sa cabinet ni BBM. Because they are already tired. And itong paghiwalay ni Inday Sara, ito yung culmination ng lahat ng effort natin sa pagsasalita. We finally have a voice within the government system. And that would be more impactful kaysa yung tayo lang yung kuda ng kuda. Diba? Ayun. So, ngayon, now is the time to really show to everyone na na ang suporta natin kay Inday ay sobrang tindi. Na ang 32 million na bumoto kay Inday ay buong-buo pa rin. Tingnan natin kung di umikot ang tumbong ng mga putang inang yan. Now is the time. Now is the time. Ayan. Hi, Rotten Coffee! Hello, ma'am. Hello. Good evening po. Good morning na pala. Sorry. Good morning na. Hello po. Naririnig niyo po ako? Yes, clear. Okay. So, ma'am, nakita ko yung forum. Sobrang ganda ng mga points doon sa sa forum. At saka re-echoing lang yung sinabi maganda, mo. Sorry Raten, pa-interrupt lang ng very light. Sige po. Ang tawag dito, maganda yung forum, yung mga leadership forum kasi mas detalyado yung discussion. Oo. Tsaka hindi nila parang minamadali kasi like kung sa media or sa blog parang impromptu yung dating, whereas doon na pagbibigyan nila ng more thought kasi pag nagtanong yung mga media, meron pa silang time na mag-add sa point ng na-raise ng ng speaker. So ma'am, yung sa point mo na magbigay ng ayuda na may dignidad. Ako I've been talking about this sa mga previous slide mo, madam. Yung pag-centralize sana ng tulong kasi ganun kasi yung yung approach ng ibang bansa. Ako dito ako sa ibang bansa na iniisa na nila, like sinacentralize nila lahat para hindi ka na palipat-lipat ng office. Alam mo nadaanan ko din dati yung maglakad ng
tulong para sa isang pasyente. Naglakad ako sa ibang office, punta na naman sa iba, ang init, ang traffic, nag-public transport ako. So, yun pa lang, the experience itself, nakakawala ng dignidad. Tapos pagdating mo doon, parang parang Kailangan kasingin mo mo sa sarili mo. kakawawang-kawawa, no? Oo. Para more chances of winning na makakuha ka ng ayuda. Yes. Na-experience ko talaga personally, nakausap ko yung parang siya yung nagre-release ng paper. Na parang putya, I'm at the mercy of this person. Kung hindi hindi ako feel ng taong to, putya, wala akong maiuuwing tulong. So, yun ba? Like yun sana kahit dun man lang. Ako like yung Malasakit Center, yun na sana yun eh. It was a very really good thing. Bongo did think it through kasi yun na yung ginagawa sa Davao eh. Parang kinoconsolidate nila yung social work, yung lingap, yung GSIS at saka PCSO, parang ini-incorporate nila doon. So hindi na talaga mahirapan yung nangangailangan kasi like, have you tried to empathize dun sa mga may sakit tapos ikaw yung runner, ikaw yung pumupunta sa office, ikaw. Balisa na yung utak mo kasi may problema kayo, may sakit Naalala mo sa pa yung pamilya. pasyente mo, yung The mental burden. That's why like kudos talaga sa mga Pilipino na nakayanan yung mga ganong experience kasi hindi madali yun. Nakakaparalisa ng mental health yun. Parang balisang-balisa ka at that time. And the government, which we're paying taxes through, yun na sana yung effort nila to at least ease the burden of their constituents. Pero anong ginagawa ng mga putang ng congressist? Yung parang I owe your healthcare in this letter na ito yung pakita mo to shoulder the cost, which is I find it really insulting. Yung gawin sana ng mga lawmakers na gumawa sila ng system. Kasi yan naman ang first step of progress is they would consolidate. They would try to make things easier. Yung yung bill ni President, yung napirmahan niyang anti-red tape, it's a precursor already to remove all the excess transactions, yung hindi na kailangan. Tsaka doon talaga ako believe kay former president na sinabi niya na pag lumagpas na ng 28 days hindi pa inaasikaso, i-approve na yan or ibigay mo sa akin ako dito yung ease of doing business. Yes, that's the one. Ease of doing business. Yan. You required lahat ng government agency to respond at a certain timeline na binigyan niya lumagpas sila doon sa period na yon, then it becomes actionable. Bakit hindi pa nakasikaso yan? Binigyan niya ng sense of urgency yung mga public office na, hey, wag niyong maliitin ang kinonsulta or ang in-approach sa inyo ng mga taong bayan. Bigyan niyo ng sense of urgency, lakarin niyo yan or you process it as soon as possible kasi sila yung nagbabayad sa iyo. President Duterte is the only president who reminded the people who are in office that they are actually employees of the people. Hindi sila ang boss. Sila ay empleyado ng taong bayan. Yun ang nakakaangat ng dignidad. Hindi yung gaya nito na putsa. Gipit lang, diba? Gipit lang yan. Hindi ibig sabihin, pag-aari mo yung pagkatao niya. Nagipit lang yan dahil nga, dahil nga wala naman masyadong opportunity dito ang mga manggagawa. Diyos ko, ang manggagawa kapag nagkasakit ang miyembro ng pamilya niya, talagang magigipit yan. So, gipit lang yan, but it doesn't mean busabos siya. Oo. Sinabi mo din, Madam Joy, na na yung napaka-crucial ng buhay natin sa Pinas ngayon kasi isang sakit lang mawa-wipe out yung napundar mo, yung mga kahit anong natira mo or kahit anong kikitain mo, mawa-wipe out yan lahat. So sana doon man lang maisip ng government na why not make it easier for these people na sineserve natin. At saka may share ako doon sa Hindi Mo Pera page na yung may isang prisoner na binigyan siya sa harap ng selda, key versus bread. Alam mo, ito yung tactic na ginagamit ng mga elite eh. Ginagawa talaga nila tayong mahirap para we just focus on the bread, not on the key. Merong negative connotation to sa society, pero this is how it works. Kagaya ng pag-raise nila sa basic commodities, basic services like utilities, bill, water. Imagine mo, lahat ng kikitain mo halos fraction na lang natira sa'yo na hindi ka makakasave kasi sa liit ng kinikita. So ganun nila tayo pinaparelisa and sana yung government na mag-take na ng steps to reclaim those things na hindi na ibigay sa private kasi wala. Kaya ngayon, like connecting lang sa previous topic mo sa recent topic Ma'am Joy, pag inimpeach nila si VP Sara, I think it will reach the boiling point of the people. Kasi ang dami na nilang ginagawa na na frustrating negative. Wala na silang hiya. Pag pinush pa rin nila yung agenda na they will have a real revolution up their ass. Kasi hindi na talaga tatahimik yung
mga tao, they would really be mad, and one thing to fuel a revolution is a really a good desire to spring to action. So pag ginawa nila yan, ewan ko na lang. Pero yun lang sa akin, Ma'am Joy. Like, let's all dignify ourselves na gipit lang tayo at a certain point in our lives. Pero hindi tayo yung... lahat naman dumarating sa ganung punto, di ba? It's a cycle of life. Yeah, it's a cycle of life. But it doesn't mean bobo ka. It doesn't mean busabos ka. It doesn't mean na ibibenta mo yung integridad mo or or hindi mo nabibigyan ng dignidad yung sarili mo. It doesn't mean kakain ka ng tae just because of that. Diba? Na-experience ko yan personally. Yung minamata ka, yung parang, ikaw yung humingi ng pabor, pero ikaw pa yung nagmumukhang parang hampas lupa ka, yung parang hawak nila yung buhay mo at that certain encounter na hindi nila alam. I also have a life outside of this like moment. So, meron akong na-achieve, meron din akong something na ipapat ko on my shoulders. Pero sila, like, dun ka, humihingi ka ng dyan ka lang. Like, hanggang dyan lang yung makakaya mo, which is very degrading. Dun ako na-insulto talaga. So, yun lang man, Joy. Give chance to others na ako. Okay. Thank you, Rotten Coffee. Thank you very much. Ayan. Ang tawag dito, may sinabi kasi si Saidi, sabi niya, so ibig mo bang sabihin, Miss Joey, gagayahin nila ang ginawa ni Noynoy sa impeachment ni Corona? Ang ibig ko sabihin, Saidi, is that all they need to do is numbers. All they need to get is numbers. If they have enough numbers, kaya nilang gawin yung ginawa nila nung panahon ni Corona. Kasi yung kay Corona, kaya na-impeach si Corona dahil meron ng numbers. Yung legal basis or yung basis nila, kasi hindi naman talaga court yan eh. Political talaga yan eh. Political exercise talaga ang impeachment. All you need to do is to get enough numbers. And they can use the flimsiest reason para i-impeach si Inday. Yun yung pinopoint out ko doon sa IT. Ayun. So, if they really want to impeach Inday Sara, gumagapang na yan ngayon. Nagkakaabutan na yan. Ganun lang kasimple, di ba? Ayun. Ayun lang. Ayun. Hi, Norski, Princess. Hello po, Miss Joey. Ako po yung binasa mong comment katapos mo lang na binasa. Yun nga yung gusto kong rason. Ay, ikaw si Saidi. Opo, kasi galing ako sa panahon ni Corona. Ikaw din pala, yung bingo. Bingo pala ako. Bakit parang tumaya ako sa loto? Baka manalo ako. Yun po, kaya po na si Princess ang tawag ko sa sarili ko. Kasi nasa Norway po ako. Nakikita niyo sa picture. Yan po yung isa sa mga best na pang-akit ng tourist dito. Yun po yung gusto kong i-mention sa inyo sa live ngayon kasi nung panahon na ini-impeach po talaga nila si Corona, mula simula hanggang sa matapos yung impeachment, nakikipagbangayan po ako sa internet noon, yung panahon na yun. Kaya galit na galit ako pag nababanggit, na-impeach si Corona, yung talagang, alam yung feeling na galit. Pag gagawin po nila yun kay Sara ngayon, alam niyo na kung ano yung mangyayari. Sabi niya yung Rotten Coffee kanina, mag-fuel po. Totoo yun, nag-agitate na kasi alam mo, ang kriminalidad ngayon I remember nung birthday ni Nay Pebbles, galing kaming Pampanga. So ngayon, yung mga pasahero ko, hinatid ko from Pampanga, nag-drive pa kami back to Manila para ihatid yung mga pasahero ko. So, kailangan magpunta ng kailangan namin dumaan ng SM Fairview. Alam niyo yung SM Fairview, SM North. Alam mo yung meron ka kasing, doon na kasi ako sa likod ng, yung hindi pa EDSA na part. Mga backstreet siya sa likod ng, backstreet siya sa likod ng SM North. Mga na siguro mga alas 11, mag-aalas 12 na ng gabi. Alam mo, grabe talaga, mayroong mga grupo ng kabataan na biglang nagtatakbuhan na lang ng disboras ng gabi. Nakakatakot. Sabi ko, shit, baka mamaya may hawak na bato, alam mo yun, grabe ang ngayon grabe yung security concerns ngayon ng mga tao. Kasi talagang, no matter how good the numbers that the PNP is presenting, na okay ang mababa ang krimen. The mere fact na yung mga naglalabas ang krimen ngayon, sobra ng brazen, sobra ng yung grabe na yung level ng katapangan nung the way they commit crimes now. Wala nang takot, just me. So I don't know kung saan nakukuha ng PNP yung numbers nila, pero those who are doing crime right now, ang sigurado ako mas matapang sila. Mukhang nadoble yung ang tawag dito, yung pagiging unsafe ng mga tao sa kalsada nung panahon ni Ninoy sa panahon ngayon ni Marcos. And isa pa pong gusto kong idagdag, kaya medyo na-agitate ako sa topic ngayon kasi tagal-tagal ko na pong Marcos loyalist. Taga-Isabela po ako. Pasensya na sa boses ko, talagang nanginginig. May umakit nung last time? Pero bumaba ako, tapos bumalik ulit ng 2 beses po kasi talagang... Pero hindi ka na nakasalita? Gusto kong magsalita. Mahal na mahal ko ang mga Marcos, pero sa nangyayari ngayon, sabi ko, putang ina talaga. Sabi ko, sa Ilocano ka, sabi,
magbabawi ako pirmi. Yung talagang nagre-regret ako ng napakalaki kasi God, iniyakan ko nung nanalo si Marcos. Ang dami naming supporters dito sa Norway po, dito sa Trondheim. Talagang ang init ng pagtanggap namin yung mga hindi ayaw sa Marcos na pasabi namin. Talagang nagpipiesta po kami dito, nagpupunta po kami sa city, may mga flag kami kahit baliw na yung tingin ng mga Norwegian sa amin. Sige, wagay-way lang kami, parang nakikita nila, ang saya mukhang maganda yung mangyayari sa election sa Pilipinas. Ganyan kasi nung panahon po ni Duterte, ang pangit ng news dito sa kanya. Galit na galit ako. Pinapatay ko yung TV dito kapag naririnig ko yung mga news tungkol kay Duterte. Lalo na nung nandito si Reza, si Maria Reza, ay galit na galit po kami. Nag-aaway-away po kami dito sa mga comment section sa grupo namin. Sabi ko, nung panahon ni Duterte na maganda ang ginagawa, ang pangit ng pinapakita ng media. Pero ngayon na si Marcos na pangit ang ginagawa, wala po kaming naririnig. As in, wala. Sabi ko, tapos ngayon, gagawin nila yung ginawa nila kay Corona noon kay Sara. Parang awan sa Ilocano yung talagang awanay, napudpuden iti panagtalik ko. Yung tiwala, wala na. Tapos na, mapuputol na lahat tungkol sa Marcos para sa akin pagka ganun ang nangyari. Kasi yung awang-awa ko kay Justice Corona noon, talagang pinagtatanggol ko siya. Yun yung pangalawang nangyayari ngayon kay Marcos nung pinagtatanggol ko siya. Wala na, babaliktad yun. As in. Actually, Norsky, si Rita Gadi, di ba solid loyalist din yun? Saka grabe yung grabe yung tanggol nun sa mga Marcos talaga nung eleksyon. Di ba? Grabe yung tanggol niya sa mga Marcos nung eleksyon. Pero siya, even, kasi yung mga loyalist kasi talagang politics talaga nung matanda yung yung loyal sila dahil dun sa politics nung matanda. Dahil yung matandang Marcos maganda talaga noon. Oo. Yung dulo. Kasi yung sa matanda, marami silang may naiwang mga legacy eh. Marami tayong mga yung bandang dulo po, hindi yung simula, yung bandang dulo, yun yung naabutan ko po kasi talaga. Pasensya na naputol ko po kayo. Yeah. Oo, so ang tawag dito, kumbaga yung mga loyalist nga, kagaya nito ni Rita Gadi, siya kasi journalist siya nung time ng mga Marcos eh. And nung eleksyon, yung mga debate nung eleksyon, talagang her voice was very prominent. Talagang kapag ka napupunta yung usapan dun sa matandang Marcos, talagang yung boses niya yung isa sa mga pinakamalakas during that time. But she is also one of the first na disappoint kay Junior dun sa batang Marcos. Hindi rin siya masaya. Nanahimik siya, nanahimik si Rita Gadi eh. Yun nga yung mga Norsky, yung ibang mga loyalist. To be fair do sa ibang mga loyalist, nakikita naman nila na hindi maganda eh. Kaso nga lang yung iba, hindi pa sila maka-move forward dun sa pagiging loyal nila dito sa bata. Imbis na magsalita, nanahimik na lang. Kasi alam nila na hindi maganda yung nangyayari. Pero siguro, syempre, kahit pa paano, nirerespeto pa siguro nila dahil nga doon sa tatay. Hindi na sila nakikipagbardagulan, nananahimik na lang sila. Pero, meron talaga rin nakagaya nito, si Rita Gadi is speaking now. Na rin siya, sa start na rin siya magsalita-salita. Frustrated na rin siya. Diba? So, kumbaga, parang, I remember, meron rin kami mga kausap nun sa TikTok na sabi niya, alam mo, Joey, parang nagsisisi ako na ipinamana ko yung loyalism ko doon sa tatay sa anak. Sabi niya, talagang yung loyalty ko nakabase talaga dun sa matanda, hindi dito sa anak. At nagsisisi ako na binigyan ko ng pagkakataon tong batang to, yung batang Marcos. Isa po ako sa mga sobrang nagsisisi, nag-support sa Marcos sa pagkakataon na to. Alam niyo po, isa pa pong gusto kong idagdag, nung vice-presidente po, tumakbo po siyang vice-presidente, hindi po muna ako nagpa-citizen dito dahil gusto ko po talaga silang iboto ni Miriam. Yun po talaga yung ginawa ko. Sabi ko, mahal ko mga Marcos. Ito na lang yung huling boto ko sa bilang Pilipino ako. Iaalay ko sa kanya sa anak. Yung pala mali. Ang sakit-sakit. Sabi ko, walang kwentang paghihintay ng citizenship yan para lang maboto siya. Tapos ganyan ang gagawin niya sa Pilipinas. Parang 360 degrees ang ginawa niya sa huling pagkakataon na i-save niya na yung pangalan nila. Sinira niya pa. Kaya yun talagang nananahimik din ako eh. Silent listener niyo po ako kahit sa group page po natin na hindi mo pera. Silent lang po ako doon kasi talagang isa ako sa nawawalan ako ng tawag dito, ng saya na magsalita tungkol sa Marcos kasi wala eh, sinira niya lahat eh. Nawala yung kakaunting pag-asa na ang Marcos aakyat ulit, pagagandahin ulit yung Pilipinas. Tapos gaganyanin nila si VP Sara. Ito pa pong isang dahilan kung bakit ako medyo nasasaktan ngayon na isa pa. Yung si Duterte po, hindi po ako naniwala sa kanya. Nung isa po ako sa nakikipag-away, ano naman makakuha natin sa Duterte na yan, ganyan-ganyan. Yung pala siya yung magpapaganda ng Pilipinas. Kaya nung nanalo na po siyang presidente, todo suporta po ako dito. Yung lahat, yung alam mo yun, kinakalat ko tungkol sa kanya, ganyan. Yung parang, yung pangit na, hindi ko pinaniniwalaan ng magandang gagawin. Yun yung may magandang ginawa. Yung alam ko na itutuloy niya yung magandang ginawa, sinira niya lahat.
Yun lang po yung gusto kong sabihin. Kaya sana lang po sa mga taong nakikinig, naku po, wag nating payagan na gawin nila yung ginawa kay Sara, yung ginawa nila kay CJ Corona, parang awa na po natin. Lumabas po tayo kung kailangan nating magsalita. Sige po, maging maisog tayong lahat para lang i-save ang buong bansa. Correct. Yun lang po yung gusto ko iparating, ma'am. Thank you, Salamat Nurse. po. Again, now is the time. Now is the time para ilabas niyo yung suporta niyo kay Inday. Kasi, wala namang kasing laking resources si Inday na kagaya nito ni Tambaluslos at saka ng mga Marcos, 'di ba? But if we can show to all these politicians that the 32 million people are solid, 'di ba? Mag-iisip yung mga yan kung gusto nilang manalo sa susunod na eleksyon. 'Di ba? That's how we retake our power. We show to them that we support and we rally behind Inday Sara Duterte. 'Di ba? Yun po, naniniwala po ako dyan, Miss Joey, na mangyayari yan. Dahil ang daming katulad ko na nananahimik sa gilid, pero pag gawin nila talagang tungkol yung ginawa nila kay Corona, yan na yun, mag-aapoy yan. That's the breaking point. Naniniwala ako doon. Malakas na dahilan yun para mag-apoy ang bansa sa galit ng tao. Yun lang po. Maraming salamat. Sige po, bababa na po ako. Thank you, Norski. Maraming salamat sa pag-share. Ayan.